Magandang araw mga mare! For today's video, tara samahan niyo akong gumawa ng aming pangumagahan. Meron nga niya akong nabili din kahapong atay at balunan, kaya kakawari na lamang ang lulutuin kung papasimplihan nga lamang natin yan ng adobo. Ari nga yung ulam na kung sakwan ay madalang paata sa patak ng ulan kung aray matikman ko, kaya naman ako'y nananabik na nga. Di ko na nga matandaan kung kailan pa baga kami huling nakapag-ulam ng ganitong atay at balunan. Nang malinisan ko nga dyan yung atay at saka balunan ay nagtatad na nga rin ako diyan ng sibuyas, bawang at saka luya. At pagkatapos ko nga ning maiprepara lahat ay mag-uumpisa na nga rin akong mag-gisa. Ginisa ko na diyan yung sibuyas, bawang at saka ng luya. Una ko ang nilagay diyan itong balon-balunan at hinalo-halo ko lamang hanggang sa maging light brown na nga yung kanyang kulay. Nagdagdag na nga din ako diyan ng isang tasang tubig at pagkatapos ay tinakluban ko na nga muna. Papakuluin ko nga lamang ito ng mahigit 15 minutes hanggang sa lumambot. At kapag rin ngang naiga na, isinunod ko namang ilagay itong mga atay. At hinalo-halo ko nga lamang yan ng kaunti at naglagay na nga din ako diyan ng paminta at saka nitong dahon ng laurel. At syempre, hindi matatawag na adobo kung walang toyo at suka. At tansyameter na nga lang yung paglalagay ko dito at naglagay na nga rin pala ako diyan ng asukal, pampabalanse ng lasa. Papakuluin ko nga lamang ito ng mga ilang minuto at kaunting paiga nga lamang ay pwede na rin niyang hanguin. At ari na nga po, luto ng ating adobong atay at balunan. At syempre, bago tayo kumain, huwag kakalimutang manalangin. Kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Pagkatapos nga namin kumain diyan, ay ginayak na rin namin aring pagkain na adalhin sa bukid. Kanina pang araw nagkapadala ng pagkain doon sa tatay, kaya naman barkadahan na nga ni kami at kasama pa nga ni namin diyan si Ate Kuning. Sumama na nga rin kami din sa paghatid ng pagkain at nang ako'y makapamasyal man lamang kami at mula pa nga nung ako'y umanak ay nga ngayon lamang uli kami nakapunta din. Pagkarating nga namin din sa may bukid ay napansin ko nga ni aring mga tanim naming balatong. Medyo hilaw pa nga na yung iba at kakaunti pa yung mga hinog at ayan pinitas ko nga na yung mga hinog-hinog na. Kapag tapos na nga na yung anihan at ganitong season nga ni ang tinatanim naman dito namin ay balatong. At kapag nahinog naman aring mga balatong at napitas na ay mag-uumpisa na nga din uli kami ng pagtataniman. Aring at pagkarating namin din sa may bukid ay naabutan nga namin si tatay na nagakawit na nga ni ng nyog. At tapos na nga rin siya dyan mangawit at pagkadating nga ni namin din tinulungan na lamang namin siya na magtipon. Mga ilang pirasong puno din lamang ng nyog aring naandini namin kaya kakaunti din lamang naman ari. Nang madali-dali nga ni kaming matapos ay pinagtapos na rin namin dyan si Tano ng nyog, tapos kami naman inahakot nga namin yung mga nyog papalapit sa kanya. Kapag garin nga rin kakaunti din lamang yung nakakawit namin nyog ari diretso benta na, pero yung iba kalimitan ginagawa naming kupras at inabenta sa bayan. Ako nga ni napapatawa diyan kay Ate Kuning habang naghahakot nga ni kami ng nyog, abay upa-upa din nga yung kanyang didi. Sabi ko nga ni sa kanya, abay napakasipag mo naman kahit kuyabit ka na nga ni diyan at yung damit mo tsak na dagtain pagkarating ay tudo ka pa din sa paghakot ng nyog. Kako nga ni sa kanya, galing-galingan mo at baka ngayon ka lamang masipag at paglaki mo hagya ka ng mautusan. Wari ko'y nagpapaupa ng husay aring batang ari na may pambili ng gatas. Kahit nga ni pamunsing-munsing ay nakakadami din ay. Maya-maya pa nga ni nakaramdam na rin nga kami ng pagod at gutom, kaya naman nagpasungkit na nga rin kami kay tatay ng mga buko. Mukha ngang napagod sa paghahakot ng nyog itong si Ate Kuning at nakarami nga ni ng higop ng sabaw ng mura at napakatamis din naman talaga. Napakahilig din naman itong batang ito sa buko. Naku, nakakaisang buo pa nga lamang kami, busog na agad kami at ang bigat sa tiyan. At dahil medyo tumitingkad na nga raw ang init ng araw diyan ay pinapuntahan nga ni tatay aring mga kalabaw sa balaas din ni kay Tano. Dalawang kalabaw nga ni aring inaarya niya, kaya naman sinalubong ko na at ari adalhin nga pala dun sa may pinakang tubog at nang hindi mainitan. Hindi na rin nga ni ako sanay ngayon mag-uulan ng kalabaw at nung pakiramdam ko nga nang inabilisan ng takbo ng kalabaw at nabibira na nga yung kamay ko, binitiwan ko na nga yung lubid. Marunong din talaga mangilala ang mga kalabaw at siguro nung malaman niyang hindi si Tano yung may-ari sa kanya, bay bigla na lamang kumaripas ng takbo. Di nga lamang pinugal ni Tano sa may ilalim ng mangga nang hindi mainitan yung mga kalabaw at nang makasabsab. Nung makita nga ni Ate Kuning diyan yung mga kalabaw ay abaw ay anong tinakutan. Tinapos-tapos na nga rin ni tatay at ni Tano aring mga tapyasin nang may uwi na sa bahay yung mga nyog. Ganito nga pala yung paraan ng pinagkukunan namin ng paghahanap buhay kapag hindi panahon ng pag-aani o pagtataniman ng palay dito sa amin sa Mindoro. Pag wala nga kaming maibiling bigas ay madayo nga lamang kami din sa may luuban para mangawit ng nyog, tapos sa binta ay di kay maliwanag na kwarta. Pagkatapos nga matapyasan lahat ng nyog ay pinakuha na nga rin din kay Tano aring kalabaw at pinasabitan na nga ng kangga. Pinagsasako na nga rin pala namin yung mga nyog at na mas mabilis nga ning isakay din sa kangga. 10 puno ng nyog nga lamang yung pinagkawitan namin na rin at salamat naman sa Diyos at nakaliman sa ako nga din kami ngayon.
Inarihan na nga rin ni Tatay Dian yung kalabaw at umuna na nga siya sa pag-uwi sa amin papunta sa bahay. Pauwi na nga din sana kami diyan ay napatawa nga ni ako din kay Ate Queenie nung maalala niya nga yung tripod namin. Napangisi na nga lamang ako sa kanya diyan at talaga namang alam na alam niya na vloggeris-teris nga kami. Siguro naiisip din niya yung kahalagahan nga nitong tripod sa pagbablog namin at talaga namang vloggeris-teris din wari-ari. Ano nga ning iniyakan niyang batang yan nung inalo ko nga ni Tito Dano niya na iniwan namin yung tripod? Marahil siguro sa mga nakikita niyang ginagawa ko palagi na i-influensyahan ko na nga din siya. Tripod unak. Dada sa sako. Hindi ko maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko para sa kanya diyan. Natutuwa rin talaga ako sa kanya dahil siguro love na love niya rin talaga yung mga ginagawa namin. Sa murang edad niya nga ipalagay ko yung na-adapt niya na rin yung mga bagay na kalimitang ginagawa ko sa bahay. Pagkawin naman namin din sa bahay, aring at nakaantabay na rin aring lola ko din sa may baba. Aring nga pala yung namimili ng mga kalakal na niluluwas pa Maynila katulad ng saging at saka ng nyog. Pinaguhuho na nga rin aring mga sako ng nyog din sa may baba at nagsimula na nga din yung pagbibilang ng nyog. Aring ang mga pamimili ng kalakal na niluluwas pa Maynila katulad ng saging at nyug at kung ano-ano pa ay matagal nang hanap buhayan ng lola ko. Bata pa nga lamang ako mulat sa pool, ayan na nga yung kinagistang hanap buhay ng aking lola. Sa pagbibilang nga ni na rin, hinihiwalay diyan yung malaki sa maliit. Sa lagay nga lahat ng nyug na rin ng mabilang ay nagkakwarta din naman ng 2,002. Maigi na nga rin at pambili man lamang ng patuka ng baboy. At dahil nga nakabenta na sa nyug, aring at pinabili yung kapatid ko ng pang-ulam namin ngayon. Mag-alas 12 na nga rin yan ng tanghali kaya naman ako'y mag-prepara na rin ang aming pang-ulam para sa aming pananghalian. Kapag rin nga rin pagod at galing sa trabaho ay masarap talagang humigop ng sabaw. Sinigangin ko nga lamang yung kaunting karning pinabili ko sa kapatid ko at alahukan ko nga na rin mga gulay-gulay at nang dumami. Nagayat na nga ako diyan ng mga gulay katulad ng talong, labanos, sitaw at saka nitong okra. Sasangkutsahin ko nga lamang muna itong karne hanggang sa magmantika sa sariling taba. At kapag rin nga naprito-prito na ay mag-umpisa na nga rin akong maggisa. Ginisa ko na nga diyan yung bawang, sibuyas at nilagay ko na rin aring kamatis. Nung magisa-gisa ko nga hinuho ko na nga din aring sangkutsadong karne. Naglagay na nga din pala ako diyan ng paminta at saka nitong patis. Sinabay ko na nga rin kaagad ilagay aring mga gabi at pagkatapos ay tinubigan ko na para mas mabilis lumambot. Pinakuluan ko na nga lamang ng mga ilang minuto at nung malambot na nga yung gabi, hinango ko na at saka dinurog ko. Kapag nagsisinigang nga ako ay ganito yung ginagawa ko para mas malapot nga na yung pinakang sabaw. At ayan kapag kumulo na ilalagay ko na nga din aring mga gulay. Siyempre yung una kong nilagay diyan yung mga gulay na medyo matigas katulad ng sitaw at saka itong labanos. Yung tatay ko nga basta galing yan sa trabaho ang mga gusto niyang ulamin lagi yung ganitong may mga sabaw. Siyempre kapag ganitong aning may sabaw ay masarap humigop ng sabaw lalo nga kapag pagod na pagod. At ari na nga kapag medyo malambot-lambot na nga yung mga gulay-gulay saka ako naman nilagay itong sinigang mix. Kalahating pakete ng sinigang lamang yung nilagay ko para hindi man ganun kaasim. At ayan nilagay ko na nga din pala itong mga talbos ng kangkong. At para may kaunting sipa naman ay nilagyan ko na nga rin ng siling berde. Kaunting pakukuluan na nga lamang ito at pwede na rin niyang hanguin. Ay ko amoy na amoy pa nga lamang ay nakakapanglaway na nga yung asim. At ari na nga luto ng ating sinigang na baboy. Kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Pagkatapos nga namin kumain diyan, aring ang tatay dali-dali na nga din at mag-referee pa nga daw siya sa basketball. Kami naman, bandang pahapon ay dumiretso na rin kami dito sa Mahiraya Farm and Resort sa Gloria. Nakumbidahan nga lang kami dito ng biyanan ko na sumunod daw kami at meron nga daw dining birthdayhan. Aba ay sino baga naman kami para tumanggi, grasya na nga ang nalapit. Abay pagkarating nga namin din ay pinapakain na nga agad kami. Mukhang natigtig nga yung kinain sa bahay ng mga kasama ko at umuupak na nga din agad sa pagkain. Sa dami nga ng handa ay bigla nga akong nagutom at napakain na nga rin kaagad ako. Siya, kain kita mga mare, din sa punsyonan. Hindi pa nga kami tapos kumain diyan. Aring ang si Ate Queenie ay nagyaya na nga agad mag-swimming. Ari talaga yung kaligayahan ng batang ari yung pagbababad nga din sa pagsiswimming. May bata na naman nga pong napagbigyan ng hilig kaya ayan, walang kaligalig-halig. Tuwang-tuwa na naman nga at parang ang puwet ay sinilihan sa kisi. Di pa nga pumuputla yung hasang diyan ni Ate Queenie ay niyaya na nga rin namin siya agad umahon. Wala pa nga siguro kalahating oras yung pagtitigil namin din at umuwi na nga din kaagad kami dahil nagbabadya na nga rin yung malakas na ulan. Dahil weekend nga pala ito, araw ng Sabado ay dito kami dumiretso ng uwi sa bahay ng biyanan ko sa Pola. Kinagabihan nga dito naman kami pinadayo ng hapunan kay na Tia Vilma at aring nga daw yung mga pagkain na hindi naubos dun kanina sa outing. Wala na naman nga pong kasing likot aring si Ate Queenie at hindi nga matali sa kanyang pagkakaupo at gusto nga rin makibidyo okay. Samantalang nga rin naman kapatid nga ni napakatahimik lamang din sa may kabilang tabi. Fast forward kinabukasan, araw nga ni ito ng linggo ay maaga kaming gumising at dumiretso nga ni kami dito sa may tabing dagat. Napakaganda nga ng sikat ng araw kaya naman niyaya ko diyan yung mag-aama ko nakakoy dito kami magpainit ng araw sa may tabi ng dike.
Bago nga kakasimulan namin yung araw ngayon ay nagpray muna nga kami dahil napakaganda nga din at nakakamangha yung kanyang gawang likhang kamay. Dini na nga rin kami dumayo ng aming inalmusal na tinapay at saka kape. Sumaglit lang din naman kami dito at umuwi na nga rin kagad kami sa bahay dahil linggo nga at maaga pa kami para gumayak papunta ng church. Pagkarating nga namin dito sa church ay nagumpisa na nga din sa mga papuring awit at pagkatapos ay sinundan naman ng mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan nga nitong aking butihing asawa. Sa ng aming panambahan ay naisipan ko na nga ding iabot itong aking sorpresa para sa aking hipag na si Kiray. Nung nakaraan nga kung matatandaan nyo ay 2 iPhone talagang in-order ko at para nga yung isa dito sa kapatid kong si Heidi tapos yung isa nga ay bala ko talagang ibigay dito kay Kiray. Matagal na nga din daw niyang gustong mag-umpisa sa pagbablog kaso wala nga daw siyang cellphone. Kaya naman naisipan din namin mag-asawa na regaluhan din talaga siya ng iPhone para makapag-umpisa na nga siya. At dahil masipag at maalaga ka ding titang ina, deserve mo rin ang bagong cellphone. Anyway, maraming salamat MT Gadgets PH sa napaka-smooth at napakabilis na transaction. Kaya sa mga naghahanap ng original iPhones, brand new man or free love, i-message nyo lang sa Facebook or Instagram itong MT Gadgets PH. Nag-offer din sila ng same day delivery and cash on delivery at meron nga rin pala silang physical store na matatagpuan sa Green Hills. Ilalagay ko na rin lang yung kanilang Facebook page sa comment section. At pagkatapos naman ng aming panambahan ay nagpa-manicure at pedicure naman si Tia mo. May apuntahan nga ni pala kaming kasalan kaya naman kahit papano ay nagpalinis-linis din naman. At paggawin naman namin din sa bahay, ako nga na ay nagsalang na rin aming pangmerienda nga yung nilagang mais. Dini nga sa amin ay paborito talaga ang mais kaya kapag naglalaga nga ako niyan ay talagang maramihan na para lahat nga na ay makakatikim at hindi nagagawan. Pati na nga rin itong si Ilis, nangahabab na nga rin ng kamay at mukhang gusto na nga rin tumikim kahit hindi pa naman talaga siya pwedeng kumain. And yun lang for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!